Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Rowena Bautista at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang ang katotohanan tungkol sa karaniwang sukat at ang pagpapabulaan sa mito ng akan na pulgada. Sinabi nila sa iyo na normal ang aso na pulgada. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang paniniwalang yon ay tahimik na nagnakaw ng iyong kumpiyansa sa loob ng maraming dekada na ibinulong ito sa mga locker room, inilimbag sa mga magasin, at ipinalabas sa mga screen nang walang bahid ng siyentipikong katotohanan sa likod nito. At ngayon, pagkatapos ng Sunday, sinusukat mo pa rin ang iyong pagkalalaki laban sa isang numero na hindi kailanman naging totoo. Magtatapos yan ngayon. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang board-certified na urologist na may higit sa 30 taong karanasan sa kalusugan ng mga lalaki. Nakaupo ako sa harap ng libu-libong matatandang lalaki. Malalakas, matatalino, may kakayahang mga lalaki na tumingin sa aking mga mata at nagtanong, normal po ba ako? Hindi dahil sa isang medikal na issue, kundi dahil sa isang tahimik na kahihiyan na dinala nila mula pagkabata. Panahon na para dalhin natin ang katotohanan sa usapan. Dahil ang talagang ipinapakita ng datos ay nakakagulat. Ang totoong average ay hindi asas na pulgada. Ito ay mas maliit. Mas maliit kaysa sa mga mitolohiyang ipinaniwala sa atin. At kapag nakita mo na ang mga numero, ang mga pattern, at ang klinikal na ebidensya, pinag-uusapan natin ang mga sukat mula sa mahigit 15,000 kalalakihan sa buong mundo. Mauunawaan mo kung gaano kalalim ang pagkabaon ng mitong ito sa ating kultura. Sa video na ito, gagabayan kita sa siyensya, sa emosyonal na bigat sa likod nito, at kung paano ka mapapalaya ng pagyakap sa katotohanan mula sa mga dekada ng hindi kinakailangang presyon. Tatalakayin natin ang sukat, kapal, pagtanda, paggana, at kung bakit ang pagiging average ay hindi lang okay. Ito ay ideal. At sa ilang sandali, sasabihin ko sa iyo kung bakit kahit ang mga pinakamalaking pangalan sa adult films ay hindi kailanman naabot ang mga numerong kanilang inaangkin. Manatili ka sa akin, hindi mo maririnig ang katotohanan ito kahit saan pa. Bago tayo sumisid sa katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang normal. Siguraduhing pindutin mo ang subscribe button at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang isa pang tapat at siyentipikong mensahe sa kalusugan na ginawa para sa mga lalaking tulad mo. At kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na talakayin kung ano ang pinakamahalaga sa iyo. Magsimula tayo sa pamamagitan ng direktang pagharap sa mito. Ang ideya na ang akan na pulgada ay ang pamantayan para sa isang normal na paninigas. Ang paniniwalang ito ay humubog sa paraan ng pagtingin ng mga henerasyon ng kalalakihan sa kanilang sarili. Ngunit saan ito nanggaling? At higit sa lahat, sinusuportahan ba ito ng siyensya? Alamin natin. 1. Ang mito ng aon na pulgada at ang laganap na di pagkakaunawaan. Naaalala ko pa ang isa sa aking mga pasyente, si Robert, taong gulang, retiradong bumbero, ama ng 3, na umupo sa aking opisina at nagsabi, "Doc, hindi ko kailanman naramdaman na sapat ang sukat ko." Hindi niya tinutukoy ang kanyang mga nagawa o kanyang legacy. Tinutukoy niya ang sukat. At sinabi niya ito na may uri ng tahimik na kahihiyan na hindi dapat dalhin ng sino mang lalaki. Tulad ng marami pang iba. Ginugol ni Robert ang kanyang buhay sa paniniwalang ang asa na pulgada ang ginintuang pamantayan ng pagkalalaki. Narinig niya ito sa mga biro, nakita sa mga pelikula, nabasa online, at walang sino man ang nagsabi sa kanya ng iba. Ang ideyang ito na normal ang akan na pulgada
ay naging isang uri ng tahimik na panukat na ginagamit ng mga lalaki laban sa kanilang sarili. Ngunit saan nanggaling ang numerong ito? Tiyak na hindi mula sa siyensya. Ito ay nagmula sa mga alamat, pagmamalabis, at madalas mula sa isang maingat na binuong ilusyon na hinubog ng mga industriya na kumikita mula sa kawalan ng kapanatagan ng mga lalaki. Sa paglipas ng panahon, ang numero ay naging bahagi ng ating kultura, ipinasa na parang isang hindi sinasabing katotohanan. At ang pinakapanganib na bahagi, tinatanggap ito ng karamihan sa mga lalaki nang walang tanong. Kapag sinasabi ko sa mga lalaki na ang totoong average ay mas mababa, marami sa kanila ang hindi naniniwala sa una. Ngunit ang hindi paniniwala ay mabilis na nagiging ginhawa dahil ginugol nila ang maraming taon, ilang dekada. Napakiramdam ay kulang dahil sa isang bagay na hindi kailanman nakaugat sa katotohanan. Ang mito ng 10 pulgada ay hindi lamang isang numero. Ito ay isang pabigat at para sa mga lalaking nasa kanilang 60s, 70s at higit pa. Ang bigat na yon ay maaaring tahimik na humubog sa kanilang nararamdaman tungkol sa kanilang sarili, kanilang mga relasyon at kanilang halaga. Ngunit kapag hinamon mo ang mito, nagbibigay ka ng puwang para sa katotohanan at iyon ang narito tayo para gawin. Kaya ngayon, puntahan natin kung saan nakatira ang mga katotohanan. Sa pinakamalaki at pinakamahigpit na datos na nakolekta tungkol sa paksang ito. Ano ba talaga ang sinasabi ng siyensya tungkol sa average na haba ng ari ng lalaki kapag matigas? Ang sagot ay maaaring mas magulat ka kaysa sa mito mismo. 2. Siyentipikong datos mula sa mahigit 15,000 na kalalakihan. Nang una kong basahin, ang mga resulta ng pinakamalaking meta-analysis na isinagawa sa sukat ng ari ng lalaki. Naaalala kong napasandal ako sa aking upuan at naisip, sa wakas, mayroon na tayong kalinawan. Pagkatapos ng mga dekada ng mga haka-haka, kalahating katotohanan, at mga alamat sa palaruan, mayroong solidong masasabi ang siyensya. Hindi ito isang maliit na pag-aaral na nakatago sa isang hindi kilalang journal. Ito ay isang komprehensibong pagsusuri, mahigit 15,000 kalalakihan na sinukat sa mga klinikal na setting sa 20 pag-aaral mula sa buong mundo. Ito ang uri ng datos na hindi mo maaaring baliwalain. Ang uri na pumipilit sa atin na isantabi ang mga mito at tingnan kung ano ang totoo. Ang numerong lumabas ay hindi 6, hindi man lang malapit. Ang pandaigdigang average na haba kapag matigas, na sinukat ng maayos ng mga sinanay na professional, ay 5 pulgada, 13 pumon. Pero, hindi yun batay sa self-reports o pagyayabang sa isang locker room. Ito ay mga bone-pressed na standardized na sukat na kinuha sa mga medical na setting ng mga taong kuning ang trabaho ay maging tumpak. Ito ay, sa madaling salita, ang katotohanan. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, kapag ibinabahagi ko ito sa aking mga matatandang pasyente, ang mga reaksyon ay malakas. Ang ilan sa kanila ay tumatawa sa hindi paniniwala. Ang iba ay tumatahimik. Hinahayaang magsimulang lumuwag ang mga taon ng kahihiyan. Nakakita ako ng mga adultong lalaki, mga lalaking nakipaglaban sa mga giyera. Nagpalaki ng mga pamilya, nakaligtas sa kanser, na sa wakas ay naramdaman muli na normal sila dahil lamang sa wakas ay ipinakita sa kanila ang mga numero. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang totoong datos. Hindi lamang ito mga numero sa isang chart. Ito ay kapayapaan ng isip. Ito ay kalayaan mula sa isang hindi nakikitang presyon na matagal nang pumipighati. Lalo na para sa mga matatandang lalaki na maaaring tahimik na dinala ang pasanin na ito sa halos buong buhay nila.
Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento dahil ang 22 pulgada ay hindi ang buong larawan. Kita mo, ang average ay hindi isang nakapirming punto. Ito ay isang saklaw. At kung ano ang nasa loob ng saklaw na yon ay maaaring magbago ng iyong pagtingin sa iyong sarili at sa iba magpakailanman. Tuklasin natin yan sa susunod. 3. Ang average ay isang saklaw, hindi isang nakapirming numero. Isa sa mga unang bagay na sinasabi ko sa aking mga pasyente pagkatapos naming pag-usapan, ang pandaigdigang average ay ito. Ang mga average ay hindi gumagana sa paraang iniisip ng karamihan. Alam mo, sinanay tayong maniwala na mayroong isang solong numero, isang mahiwagang sukat na tumutukoy kung ano ang normal. Ngunit ang biyolohiya ay hindi naglalaro. Ayon sa mga patakarang yon, mas gusto ng kalikasan ang pagkakaiba-iba. Sa katunayan, ang tunay na average ay mas katulad ng isang zone, isang saklaw kung saan karamihan sa mga tao ay nabibilang, hindi isang solong punto sa isang ruler. At kapag pinag-uusapan natin ang sukat ng ari ng lalaki, ang pag-unawa sa saklaw na yon ay maaaring magbago ng buhay. Sinasabi sa atin ng datos na halos 68% ng mga lalaki, halos 7 sa 10 ay nasa pagitan ng 5 at 5.0 pulgada ang haba. Kapag matigas, iyan ang puso ng tinatawag ng mga statistician na normal distribution o bell curve. Nangangahulugan ito na kung ikaw ay nasa loob ng saklaw na yon, hindi ka lamang malapit sa average. Ikaw ang average at marami kang kasama. May mga lalaki akong pumunta na nag-aalala na masyado silang maliit sa 4.7 pulgada para lamang matuklasan na nasa gitna sila ng curve. Ang itsura sa kanilang mga mukha kapag napagtanto nilang normal sila sa buong panahon. Hindi malilimutan. Ang mga numerong ito ay hindi lamang nagsasabi sa atin tungkol sa anatomiya. Sinasabi nila sa atin ang tungkol sa pagtanggap. Ipinapakita nila sa atin na ang inaakala nating maliit ay maaaring ganap na average at na ang mito ng isang hindi maabot na pamantayan ay nagbaluktot sa ating mga inaasahan sa loob ng napakatagal na panahon, lalo na para sa mga lalaking higit sa 16 mo, na lumaki sa mga dekada ng maling impormasyon. Ito ay higit pa sa isang istatistika. Ito ay pahintulot na huminto sa paghahambing. Ngunit narito ang isang bagay na maaring hindi mo naisip. Kung paano natin sinusukat ang laki ay may malaking epekto sa kung ano ang inaakala nating normal. Isang kalahating pulgada dito. Isang ibang pamamaraan doon. At bigla kang hinuhusgahan ng mga numero na hindi kailanman tumpak sa simula pa lang. Kaya, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano sumukat ang mga tunay na propesyonal at kung bakit ang paraan ng iyong paggawa nito ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito. 4. Ang pamantayang ginto. Pagsukat ng haba ng ari na bone pressed, hindi ko mabilang kung gaano karaming beses na may pasyenteng lumapit sa akin at nagsabi, "Doc, sinukat ko ang sarili ko at mas mababa ako sa average." At palagi kong tinatanong ang parehong tanong, paano mo ba talaga sinukat? Dahil narito ang katotohanan, kung paano ka sumukat ay may malaking pagkakaiba. Kung hinahawakan mo lang ang isang tape measure mula sa balat, nakatayo sa harap ng salamin, at tinatantya ang numero, hindi ka nakakakuha ng tumpak na larawan, nakakakuha ka ng hula. At karaniwan, hindi ito isang mapagbigay na hula. Sa klinikal na pagsasanay, gumagamit kami ng isang paraan na tinatawag na bone-pressed erect length. Ito ang pamantayang ginto. Nangangahulugan iyon na ang ari ay ganap na matigas at ang ruler o panukat ay mahigpit na idiniin sa fat pad sa base hanggang sa tumama ito sa buto ng singit pubic bone. Mula doon,
Sinusukat namin sa itaas na bahagi ng katawan ng ari, diretso sa dulo. Ang pamamaraang ito ay nag-aalis ng mga variable tulad ng taba sa katawan at nagbibigay ng isang pare-pareho. Maaasahang resulta kahit sino pa ang sumusukat. Bakit ito napakahalaga? Dahil maraming matatandang lalaki ang may mas maraming taba sa tiyan kaysa noong kanilang kabataan. At nang walang bone pressing, ang malambot na tissue na yon ay madaling makapagtago ng hanggang 1 pulgada o higit pa ng haba. May mga lalaki akong sumukat ng mali sa bahay at naglakad-lakad na naniniwalang hindi sila sapat. Gayong sa katunayan ay nasa malusog na average na saklaw sila. Lahat dahil walang sino man ang nagpakita sa kanila ng tamang pamamaraan. Ito ang dahilan kung bakit palagi kong sinasabi, huwag hayaang lumago ang kahihiyan mula sa isang masamang pagsukat. Kapag ginamit mo ang tamang paraan, binibigyan mo ang iyong sarili ng patas na pagkakataon na makita ang katotohanan. Hindi lamang kung ano ang ibinubulong ng iyong mga insecurities sa salamin. Ngunit kahit na may perpektong sukat, mayroong limitasyon sa kung ano ang totoo at kung ano ang purong pantasya. Kaya, sa susunod, tingnan natin ang mga numero na hindi kailanman lumalabas sa mga clinical na chart at ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng mga tinatawag na higante ng industriya ng adult. Ang malalaking numero ay purong pantasya. Minsan may isang Ginoo sa kanyang unang bahagi ng 70s na pumasok sa aking opisina. Tensyonado ang mga balikat, mababa ang boses, at nagsabi, "Doc, nakita ko ang mga lalaking iyon-iyon sa mga pelikula. Malayo ako sa kanila. Siguradong may mali sa akin." Narinig ko ang sakit sa kanyang boses. Mga dekada ng tahimik na paghahambing, tahimik na kahihiyan. Lahat mula sa isang pamantayan na hindi naman talaga umiral. Ang hindi niya alam at kung ano ang hindi kailanman sinabi sa karamihan ng mga lalaking higit sa 60 mo ay ang tinatawag na 10-inch club ay halos ganap na katang-isip. Sa parehong malaking pag-aaral na pinag-usapan natin na may higit sa 15,000 kalalakihan na sinukat ng mga medical na profesional. Wala ni isa ang umabot sa 10 pulgada. Wala ni isa. Ang numerong yon ay hindi man lang lumabas sa graph. Isipin mo yon. Kung ginugol mo ang mga taon sa paghahambing ng iyong sarili sa isang mitolohiyang numero. Oras na para huminga ng malalim at bitawan ang pasanin na yon. Kahit na ang mga sikat na pangalan sa adult entertainment, mga lalaking ang reputasyon ay binuo sa paligid ng sukat, ay madalas na walang na-verify na sukat. Ang isa sa mga pinakakilala, si John Holmes, ay nagbigay ng magkasalungat na ulat kung siya ay 10,013 o kahit 16 na pulgada. Ngunit walang doktor na nagkumpirma nito. Lahat ay sabi-sabi. Pinalaki para sa kamera at sa kulturang humihingi nito. Ang mga imahe at numerong ito ay hindi kailanman nilayon na sumalamin sa katotohanan. Ginawa ang mga ito upang magbenta ng pantasya at gayon paman, para sa milyon-milyong kalalakihan, ang mga pantasyang yon ay naging panloob na panukat na tahimik na sumisira sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. Ngunit narito ang nagpapalayang katotohanan. Kapag inalis mo ang ilusyon, ipinapakita sa atin ng siyensya na karamihan sa mga lalaki ay kapansin-pansing magkakatulad sa sukat at perpektong average sa pinakamahusay na posibleng paraan. Gayunpaman, sinasabi ng ilang lalaki, "Okay, pero paano kung hindi ako average sa haba? Ibig sabihin ba ay bigo ako?" Hindi naman. Dahil may isa pang dimensyon sa kasiyahan na hindi napapansin ng karamihan. At sa maraming kaso, mas mahalaga pa ito kaysa sa haba. Pag-usapan natin yan sa susunod. 6. Ang pagiging average ay hindi lang okay. Ito ay ideal sa mata ng kalikasan. Hindi ko malilimutan ang sinabi sa akin ng isa sa aking mga matatandang pasyente
Matapos naming suriin ang kanyang mga sukat, tumingin siya sa akin, ngumiti ng malumanay at nagsabi, "So, sinasabi niyo po na normal lang ako sa buong panahong ito." May halo ng ginhawa at hindi paniniwala sa kanyang boses na para bang kalalaya lang niya mula sa isang habambuhay na sentensya ng tahimik na pagdududa sa sarili. At ang sagot na ibinigay ko sa kanya ay simple. Hindi lamang ikaw ay normal, ikaw ay eksakto kung ano ang nilalayon ng kalikasan. Alam mo, ang ebolusyon ay hindi naglalayon ng mga sukdulan. Naglalayon ito para sa paggana, pagkakaisa, at pagkakatugma. Salungat sa kung ano ang maaaring itulak ng media, ang pagkakaroon ng isang average size na ari ay hindi isang sumpa. Sa maraming paraan, ito ay isang biyaya. Ang mga sukat na mas malaki kaysa sa average habang ginagawang sensational sa pop culture ay madalas na maaring magdulot ng discomfort sa mga partner, kahirapan sa intimacy, at maging mga komplikasyon sa panahon ng sexual na aktibidad. Ang kalikasan ay hindi sinusubukang lumikha ng isang palabas. Sinusubukan nitong lumikha ng koneksyon. Ang karamihan sa mga kababaihan ay naguulat ng mas malaking kasiyahan sa emosyonal na intimacy, komunikasyon, at kapwa kasiyahan kaysa sa sukat lamang. Sa katunayan, karamihan ay nagsasabi na ang pakikipag-partner sa isang taong masyadong malaki ay maaaring maging pisikal na hindi komportable o emosyonal na nakakatakot. Ang katotohanan ay, karamihan sa mga partner ay gusto ng kalapitan, hindi pananakop. Gusto nila ng kumpiyansa, hindi paghahambing. Kapag nakikipag-usap ako sa mga lalaki sa kanilang 60s at 70s, marami sa kanila ang muling natutuklasan ang intimacy pagkatapos ng mga taon ng katahimikan, na sa wakas ay napagtanto na ang kanilang halaga ay hindi sinusukat sa pulgadahoko at sa sandaling bitiwan nila ang mga mito. Lumalalim ang kanilang mga relasyon sa mga paraang hindi nila inaasahan. Kaya kung hinahabol mo ang isang hindi maabot na ideal, hayaan mong ito ang iyong pahintulot na huminto. Dahil ang pagiging average, ayon sa pamantayan ng kalikasan, ay madalas na ang pinakamagandang kalagayan. Ngunit siyempre, ang sukat ay hindi lamang tungkol sa haba. May isa pang sukat na gumaganap ng malaking papel sa kung paano mo at ng iyong partner nararanasan ang intimacy. At maraming lalaki ang hindi man lang alam kung paano sila maihahambing. Pag-usapan natin yan sa susunod. 7. Mahalaga rin ang girth kapal, ang hindi napapansing reyna ng kasiyahan. Karamihan sa mga usapan tungkol sa sukat ay nakatuon lamang sa haba. Ito ang nakakakuha ng lahat ng atensyon sa media, sa usapan sa locker room, at kahit sa maraming opisina ng doktor. Ngunit kung magiging tapat tayo, at dapat tayong maging tapat, ang kapal ay gumaganap ng kasing halagang papel sa sexual na kasiyahan, kung hindi man higit pa. At gayon pa man, napakakaunting lalaki ang talagang nakakaalam kung nasaan sila pagdating sa sukat na ito. Hayaan mong ibahagi ko ang isang bagay na madalas kong sabihin sa aking mga matatandang pasyente. Kung ang haba ay ang hari, ang kapal ay tiyak na ang reyna. At tulad sa chess, minsan ang reyna ang nananalo sa laro. Ayon sa parehong komprehensibong pag-aaral na ating tinalakay, ang average na kapal kapag matigas, iyon ay ang circumference sa paligid ng katawan, ay 4.6 pulgada o mga 11.666 cm. Karamihan sa mga lalaki ay nabibilang sa isang saklaw na 4.2 hanggang 5 pulgada. At habang ang mga numerong ito ay hindi tunog dramatiko, higit pa sa sapat ang mga ito upang magbigay ng makabuluhan at kasiyasyang koneksyon. Marami akong matatandang pasyente na nagsabi na wala silang ideya na mahalaga ito. Ang iba ay nagsasabi sa akin na palagi nilang inaakala
na masyado silang manipis para lamang malaman na nasa normal na saklaw sila at para sa mga partner. Ang kapal ay maaaring mas makapag-ambag sa pisikal na sensasyon kaysa sa haba. Hindi iyon pantasya, iyon ay anatomiya. Ang nagpapahalaga nito, lalo na para sa mga lalaking higit sa 60, ay ang kapal ay hindi nagbabago ng kasing dramatiko ng haba sa pagtanda, pagbabago ng timbang, o pagbabago ng hormone. Nangangahulugan iyon na maraming lalaki ang nagpapanatili ng malusog at kasiyasyang sukat hanggang sa kanilang mga huling taon, kahit na hindi nila ito napagtatanto. Ngunit sa huli, pinag-uusapan man natin ang kapal o haba, ang tanong ay hindi lamang gaano ako kalaki, kundi sapat ba ako? At ngayon na nailatag na natin ang tunay na siyensya, ang katotohanan sa likod ng mga mito, oras na para pagsama-samahin ang lahat. Dahil hindi ito laro ng mga numero lamang, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, kumpiyansa, at muling pagtuklas sa iyong halaga sa anumang edad. Dalhin natin lahat ito sa konklusyon. Pangwakas na kaisipan. Hindi ka kailanman naging sira. Ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pag-upo sa harap ng mga lalaking nagtanong ng parehong tanong sa iba't ibang paraan. Normal po ba ako? At kadalasan, ang tanong na yon ay hindi nakaugat sa sakit o karamdaman, kundi sa paghahambing, pagdududa, at isang tahimik na takot na sa paano man ay hindi sila sapat. Kung ikaw ay naging ganyan, hayaan mong sabihin ko ang isang bagay ng malinaw at walang pag-aalinlangan. Hindi ka kailanman naging sira. Pinagdaanan natin ang datos ng magkasama. Winasak natin ang mito na 6 pulgada ang pamantayan. Tiningnan natin ang mahigit 15,000 kalalakihan sa buong mundo. Pinag-aralan ng klinikal na ebidensya at nakita na ang totoong average ay 5.2 pulgada sa haba at 4.6 pulgada sa kahal. Hindi mga hula, hindi mga kwento, kundi tapat na siyensya. Pinag-usapan natin kung paano ang average ay hindi isang numero, kundi isang saklaw. Kung paano inilalantad ng pagsukat na bone pressed ang katotohanan sa likod ng salamin. Kung paano ang mga pamantayan sa adult film ay walang iba kundi pantasya. At kung paano ang kalikasan. Sa kanyang karunungan ay idinisenyo ang karamihan sa mga lalaki upang magkasya, hindi upang magpahanga, kundi upang kumonekta. Narinig mo na ang average ay higit pa sa sapat. Nalaman mo na ang kapal ay gumaganap ng isang malakas na papel. At pinaalalahanan ka na ang kasiyahan, kumpiyansa, at intimacy ay hindi nagmumula sa paghahabol sa mga mitolohiyang pulgada. Nagmumula ang mga ito sa pagiging present, pagiging konektado, at pagbitiw sa kahihiyan na hindi mo kailanman nararapat dalhin. Nakakita ako ng mga lalaki sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s na muling natuklasan ang kumpiyansa. Hindi dahil nagbago ang kanilang katawan, kundi dahil nagbago ang kanilang pananaw. At gusto ko yon para sa iyo rin. Dahil hindi ka ang kabuuan ng iyong mga sukat. Ikaw ay isang lalaki na may kwento, may katawan na gumagana pa, at may mga taon sa hinaharap na karapat-dapat sa kapayapaan, kagalakan, at koneksyon. Kaya sa susunod na tumingin ka sa salamin, sana ay makita mo ang nakikita ko, isang lalaki na hindi kailanman naging kulang. Isang lalaki na hindi kailangang ikumpara ang sarili sa sino man dahil ngayon alam mo na ang katotohanan at ang katotohanan ay sa wakas ay nagpalaya sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo na maramdaman na nakikita, nauunawaan, o kahit medyo mas may kumpiyansa, huwag itong sarilinin. I-click ang like button para ipaalam sa akin na mahalaga ito. Ibahagi ito sa ibang lalaki na maaring may dala pa ring tahimik na pagdududa at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang iyong boses
ay maaaring makatulong sa iba na hindi makaramdam na nag-iisa. Kung nais mong suportahan ang mas tapat at angkop sa edad na nilalamang pangkalusugan tulad nito, isaalang-alang ang pagbibigay ng maliit na donasyon. Bawat tulong ay nakakatulong na mapanatiling malakas ang mga mensaheng ito para sa mga lalaking higit sa sento na karapat-dapat sa katotohanan, hindi sa mga mito. Salamat sa pagiging bahagi ng usapang ito. Mahalaga ka.